Tayo po ay dadako na po sa ating pangaral ng salita ng Diyos. So, tayo po ay tumayo mga kapatid. At minsan po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Ano po na ito? Para makita po yung ating. So, buksan po natin ating mga Biblia mga kapatid. Dito po sa Proverbs chapter 15. Verse 13. Diyan na po kayo kapatid. Proverbs chapter 15, verse 13. Sabi po dito, a merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart, the spirit is broken. So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat sa Diyos sa umagang ito, sa muli, pagkakataon na kami po'y narito upang kayo po amin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nawa po ay bigyan kami ng teachable Spirit upang ang anumang marinig namin ngayon, ito po ay makapagbigay po sa amin ng encouragement na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat o God at lahat po dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po ay makapapuna kapatid at unang-una ay purihin po ang Diyos. At tayo po ay sa kabila ng ating kabisihan o maraming ginagawa ay narito pa rin tayo upang sama-sama tayo na dakilain at luwalhatiin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. May tanong lang po ako sa inyo kapatid. Masaya ba kayo ngayong umaga? yan po kasi ang ating topic ngayon, no? A merry heart maketh a cheerful countenance. Yon. Sa Tagalog, ang masayang puso ay nagpapasaya ng muka. Tingnan mo yung katabi mo kung masayang muka. Pag masayang puso, apektado lahat yan mga kapatid eh. Yon, kaya kala yung puso talagang yan may involved talaga eh. So, kaya ito po yung naisip ko, ang dami kong inihandang topic. From Monday, naka-anim na po akong topic na inihanda. Kasi ito po yung imbakan ko nung topic ko. Bawat, ang dami kong minanda. Pero sa sitwasyon nga po natin, ang daming problema ang ating naririnig. Ang dami nating kinakaharap na problema. Ang dami na natin na pag-aralan, doktrina. Pero yung mga mukha pa rin natin, minsan di maipinta. So, kailangan alamin natin paano ba tayo magkakaroon ng masayang puso. Yon, kaya importante po yon. So, itong ating teksto ngayon, isinulat po ito ng ating kapatid na Solomon. Yon, alam naman natin ang background ni King Solomon. Siya po ay anak ni King David at siya po ay naging hari. At binigyan po siya ng katalinuhan, karunungan ng ating Panginoon, no? At binigyan din po siya ng kayamanan. Sinong gusto ng katalinuhan at kayamanan? Pastor, kayamanan lang, ayoko ng katalinuhan. So makita natin mga kapatid na itong sulat ni King Solomon, ito ay mostly for practical living, practical na pamumuhay. Ini-encourage niya kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Puro karamihan sa Proverbs, kung babasahin nyo, puro practical ang ina-advise niya. Mula sa pag-aasawa, sa mga anak, lahat. Kung babasahin nyo ang buong Proverbs, napakaganda po. Alam mo po nyo, itong Book of Proverbs, almost 10 times ko nang binabasa. Kapag binabasa mo ito, magiging good advisor ka. Magiging, pag kinuha ka ni BBM na advisor, sigurado, magiging, kung papakinggan ka ni BBM, maganda, magiging resulta. Halimbawa ngayon, Mr. President, ina-advise ko, tanggalin mo lahat ng mga district engineer. Kasi puro flood control, pero yung flood, nandyan, pero yung control, wala. So, ang dami yung magagandang advice. At makikita natin from sa pagkabata, pagkaasawa, hanggang magkapamilya, itong Book of Proverbs ay nagtuturo po. Ngayong umaga, focus po tayo doon sa ating topic, a merry heart
make it a cheerful countenance. Yun. Sa dami natin, mga dinaanang problema, kapatid. Talaga involved talaga yung ating puso talaga eh. Mula nung ikaw ay nagkabata, mula nang ikaw ay nagka-crush, involved talaga ang puso. Di ba, Brother Ernesty, no? Hanggang nagkaasawa, involved pa rin ang puso. Hanggang nagkaroon ng problema, involved pa rin ang puso. Hanggang mamatay yung isa sa inyo, involved pa rin ang puso. Wala na yung mahal ko, paano na ako? Yun, involved pa rin yun. Talagang nangyayari. So ngayon po, tingnan natin ang sabi dito ni King Solomon. Sabi doon, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Yun. Siyempre, ang sinasabihan po nito, ay na-address po nito, ang chosen people by God, ang bayang Israel. Bakit chosen people, mga kapatid? Bakit piniling bansa? Sa dinami-dami naman ang bansa, bakit Israel pa ang pinili? Ang sagot, ano po? Kasi gusto po ng Diyos na sila ang piliin. Kasi kung pipiliin, mas maganda nga, Pilipinas ang piliin, di ba? Eh bakit hindi Pilipinas? Bakit Israel ang pinili ng Diyos? Kasi yon ang kanyang gusto. Yun po yung tinatawag na sovereign will of God. Pag ginusto ng Diyos na piliin, wala ho tayong pwedeng magreklamo. Bakit ang Israel? Eh samantalang ang Israel, kung titingnan natin kung sino ang Israel, tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 7 verse 7, sabi ng ating Panginoon, the Lord did not set His love upon you, nor choose you because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. Alam mo yun, yung bayang Israel pala, sila yung fewest people in the world. Sila yung pinakamaliit na bilang. Kaya di ba kung titignan mo ang mapa, na halos di makita yung Israel eh. Di ba, nabalitaan natin, naggera yung Israel sa Iran. Yung Israel parang dulo, ano na lang ng Iran eh. Pero, kita mo, hindi matalo-talo. So, ano ibig sabihin dito natin? Pag ginusto ng Diyos na piliin yung isang bansa, wala tayong magagawa. Yun ang pinili. Pag gusto tayong piliin ng Diyos, kahit ganito ang itsura natin, wala tayong magagawa. Ay bakit hindi sila ang pinili? Yun ang gusto ng Diyos. Bakit to? Pinaka-introduction natin. Tingnan po natin ang Psalms, mga kapatid. Psalms 115. Sabi po ng psalmist, verse 3, sabi dito, but our God is in the heavens, He had done whatsoever He had blessed. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang Kanyang ibigin. O tingnan mo lang ang mukha mo. Bakit walang katulad? Pwede namang hiligin mo, Lord, pwede bang maging katulad ko sino bang gustong katulad nyo, mga kapatid? Siyempre, yung pinakamaganda na, gusto kong sino bang mga maganda ngayon sa nakikita nyo? Ha? Alden Richard. Maganda na ba? Guwapo yun. Yun, kung gugustuhin mo, ay itsura na natin yung pinakamaganda, pero bakit ito ang itsura natin, kakaiba, unique. Oh, kung tutusin natin, mas gusto natin, matangos ang ilong. Pero kapain yung ilong nyo kung may makakapa pa. Yung sa pastor, wala namang kapa. Oh, at least may butas. Kasi ang bigay ng Diyos, God is sovereign in all creation. Kaya pati sa pagpili. Kaya dito, sa ating pinag-aaralan, naka-address po yung advice ni King Solomon doon sa mga chosen people by God during the time. In application, ganun din sa atin ito, mga kapatid. Na ang sabi doon, a merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart that the spirit is broken. May masayang puso, may mapanglaw na puso. Nasaan po kayo doon, mga kapatid? Masayang puso o mapanglaw na puso? Yung masayang puso, siyempre, Kristiyano, ang tinutukoy dito, chosen people by God before the foundation of the world, are legally redeemed by the blood of Jesus Christ, and vitally, we are regenerated by the Holy Spirit. In practical, ito po yung advice. Ang sabi ni King Solomon, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Kailan ba tayo masaya ang puso? Pag na-church, pastor. Ay pag umuwi tayo, ano ang mukha natin? Pastor,
50-50 ang mukha ko. Di ko alam ang aking mukha. Kasi nandiyan na naman, nung pumunta sa church, dala-dala ang problema. Binigay kay Lord. Lord, yun na ang problema ko. Paglabas, kinuha ulit kay Lord. Kaya wala pa rin pagbabago. Tingnan natin yung mga Kristiyano mananampalataya during the time na nakaranas ng matinding pag-uusig, matinding discouragement, pero nandun yung enjoyment nila, mga kapatid. Kung titingnan natin sa Old Testament, yung si Shadrach, si Meshach, si Abednego, di ba? Anong ginawa sa kanila, mga kapatid? Itinapon sa horno na nagbabaga. Kung kayo po ang itapon sa horno na nagbabaga, ano kaya gagawin mo? Takbo! Sila po talagang nanindigan po sa katotohanan at na-enjoy po nila ang paglilingkod sa Diyos. Sabi po dito sa Proverbs pa rin po tayo, 17:22. Mamaya palalawakin po natin yan. Sabi doon, a merry heart doeth good, like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Di ba ang sabi doon? Laughter is the best medicine. Ay, gala mo, padoktor ng padoktor ka. Ay, palagi ka namang nakasimangot, palagi kang high blood, palagi kang galit, marami kang kaaway. Kahit uminom ka ng lahat ng reseta ngayon na libre. 20,000 ang libre ngayon, sabi ng PhilHealth. Yun, ewan ko, totoo. 20,000. Eh, ang problema, yung bibilhan mo nandun sa Quezon City. Kasi nung naranasan namin dito yan, nung naoperahan yung biyanan ko, wala namang mabibili doon sa butika na libre. Lahat ay, kasi mayroong po yun, may mga, wala kaming available na libre. Yun, so, punta kayo sa Quezon City, nandun po yung libreng gamot. So, dalawa po yun, masayang puso, malungkot na puso. So, doon muna tayo sa masayang puso. Yon. Tingnan natin. Paano ba nagiging masayang puso? Pastor! Pagsweldo! Ang saya ng puso ko! Pero pagka uwi ko, Pastor, malungkot ako. Ang dami ko palang Judith. Yon. Pag masaya. Pagkasweldo, talagang masaya yan eh. Pero pagdating sa bahay, siyempre, sinong tatanggap pag may asawa ka? Yung asawa, pintuan pala, nakagano. Akin na, napanood ko sa Facebook. Nasa pintuan pala, nakagano na yung asawa. Akin na. Ano yung akin na? Yung sweldo mo. So, treasurer kasi yung asawa kasi siya ang nakakalam ng mga bayarin eh. Pagdating ng hapon, sweetheart, kamusta yung sweldo ko? Ito, listahan na lang natira. So, kaya talaga, medyo masaya ang puso. Pag nawala na yung sweldo, brad, malungkot ang puso. So, sa ating mga Kristiyano, dyan po yung realidad ng buhay dito sa mundo. Minsan, in practical na buhay, nagkakaroon tayo ng masaya, lalo na pag may mga blessing na dumating, ang saya-saya natin, Pastor! Tumama ako! Saan ka tumama? Ay, hindi pala, Pastor, ako tumama. Tumama pala sa loto, hindi na masabi. Yun, nagiging masaya tayo pag mayroong nangyari mga magagandang bagay na dumating sa atin. Alam, may mga binata. Yun, pag nanligaw, sinagot. Naku, Pastor, ang saya ko! 10 taon ko nang niligawan si sister, ngayon lang ako sinagot. Yun, napanood ba niyo yung kasalan ni yung 12 years silang mag-boyfriend, mag-girlfriend? 12 years! Walang nangyari sa kanila. Yung babae, virgin pa. Kaya ng mga kabataan ngayon na 12 years, walang mangyayari sa inyo? Sabi ng babae, talagang sabi ng nanay ko, ang iyong pagkababae, ibibigay mo lang sa mahal mo. Sabi ng lalaki, talagang hindi raw niya kaya talaga. Kaya lang, talagang pinanindig niya. Sabi niya, pag mahal niya, talagang magtsatsaga talaga siya mag-intay. 12 years! Ganun pag nagmamahal, nagtsatsaga na mag-intay. Kaya yung mga nagmamahal, yung mga binatad dalaga, mag-intay kayo ng tamang panahon. May panahon lahat. May panahon ng pag-aaral. May panahon ng pagtatapos ng pag-aaral.
may panahon ng pagtatrabaho, may panahon ng pag-aasawa. Yun. Pag dumating yung panahon pag-aasawa, wala nang makakapigil diyan. Kailan talagang dapat dumating yung takdang panahon na yon. So, sabi doon ni King Solomon, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. So, yung nakaranas mga kapatid dito, na kapag may mga dalahin, problema, parang kahit wala kang sakit, parang nakakasakit ka. Ako naranasan ko po yon nung unbeliever po ako. Dahil unbeliever po ako, alam mo yung picture ko kung titingnan nyo, mas bata pa ako ngayon kaysa nung ako'y binata. Sabi ni Mrs., tignan mo yung picture mo, para kang senior citizen. Pero ngayon, parang yung people. Natatawa si Brother Ariel. So, kasi nga noon, puro problema. Nagpupuyat. Bakit nagpupuyat? Kala mo, nagbibidyo okay. Alam mo, pinakamaganda ho na pampabata, mga kapatid. Kung ano pinakadabis na pampabata? Glutathione? Collagen? Hindi po. Yon, mawala ang mga stress. Matulog kayo ng sapat. At sigurado, magre-repair ang katawan nyo. Kahit pa 16 years old kayo, nagpupuyat kayo. Puro kayo problema. Kaya kayo, 16 years old, mukhang 60 years old. Pero yung 60 years old, relax na relax, natutulog ng maaga, walang problema, 60 years old, pero 16 years old. Oh, anong gusto nyo? Tawa si sister eh. Kasi nga, kapag tayo po, masaya ang puso, yung aura yan na nakikita po sa physical. Kasi wala kang iniisip eh. Bakit ko wala kang iniisip? Kasi yung mga problema mo, mga dalahin mo, ibinigay mo na sa Diyos. Amen. Huwag mo ibigay sa kapitbahay. Yung kapitbahay mo, may problema din yan eh. Sister, alam mo, may problema ako. Wala akong bigas. Alam mo, yung kapitbahay mo, wala din bigas. Nung sinipa yung balde, talagang tumama pa sa ulo mo eh. Pag may problema tayo, ang unang pagsasabihan natin, ang Diyos, mga kapatid. Amen. Sabi sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him and He carried for you. Yon. Unahin natin yung mga bata. Ano kaya ang problema ng mga bata? Mga bata, anong problema niyo? Pastor, gatas. Baon. Ayan mga problema yan. Baon. Ano yung problema? Pero pag binata na, ano ang problema ng mga binata? Dalaga. Sabi nung nanood ako ng vlog, pag nasagot ko ba yung tanong mo, papayagan mo na ako mag-boyfriend. O yun pala ang problema ng mga dalaga. Anong problema? Boyfriend. Pag binata, girlfriend. Yun. Huwag niyong problemahin ang boyfriend, girlfriend, mga kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang ng Diyos yun. Sa tamang panahon. Huwag mo tayong magmadali. Sabi doon, a merry heart. Yun, sa puso. Puso. Do it good like a medicine. Kailangan natin ngayon ng gamot. Gamot na makapagwawala ng mga stress sa buhay. Mamaya, lalawak po ito. So, what does it mean that merry heart does good? At joyful. Pag sinabing merry heart, nagagalak, may positive mindset, yung positibo ka. Hindi pag nakita mo yung kapitbahay mo, alam mo na, nasusuko ako sa'yo eh. Nawawala ka sa align eh. So kailangan kapag ikaw ay anak ng Diyos, Kristiyano, dapat positibo ka. Amen. Positibo ang pananaw mo. Kasi sabi doon, a joyful, positive mindset is the key to experiencing healthy relationship. Sa pamilya pa lang mga kapatid, kapag hindi kayo masaya, di ba? Sa loob pa lang ng bahay, pag hindi kayo masaya, magkarelasyon, sigurado yon. Kakain kayo, kanya-kanyang kayong kain, kanya-kanya kayong ulam, kanya-kanya kayong tulog, yung asawa mo nandun sa kusina, ikaw ay nandun sa sala, yung anak mo nandun sa... So, walang unity, walang kapayapaan. Kasi wala akong masaya na puso na nararamdaman yung bawat isa. Sabi ni ng Proverbs chapter 17 verse 22, a merry heart, do it good.
Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Importante ito sa mga Kristiyano, mga kapatid, dahil sa kapanahonang ito, ang dami nang nakakalungkot sa buhay. Yung mga ilog, nasabi nila ay mayroong mga ginawa, mga flood control. Di ba? Issue ngayon yan, di ba? Ilang trilyon po ang budget. Pero yun pala, yung halimbawa, 1 billion, ang napupunta lang sa Project Brad, 40 million. Yung 60 million, nasaan po? Sa bulsa ni? Hindi ko alam. Yun sabi nila. So, ang tutusin mga kapatid, ang Pilipinas, dadaigin natin ang Singapore kung talagang walang mga korupsyon. Nadaig natin ang Singapore. Alam mo yun, sa flood control pa lang yun, ha? Wala pa yung ibang mga department doon. Billion-billion din ang budget dyan. Sa palagay ho ba nyo, wala akong korupsyon sa mga ibang departamento? Lahat ho yan. Ano ang pinakaugat niyan? Yung tinatawag na depravity of man. Yung pagiging depraved, yung pagiging makasalanan ng tao. Dahil ang tao, tinan po natin, sa 2 Timothy, chapter 3, sabi ni Apostol na Pablo, ito yung last day o yung perilous time. Sabi doon, this know also that in the last day, perilous time shall come. Datapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. For men shall be lovers of their own self. Yun, ang sabi doon, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, magiging selfish. Ano pa? Covetous, maibigin sa salapi. Yung covetous pala, maibigin sa salapi. Kung sabi yun, hindi sa kanya, inaangkin. Ano pa? Yung tinatawag na boaster, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Ito yung mga huling araw na talagang mapanganib. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat nai-enjoy lang natin ang paglilingkod kasi yan na yan, nandyan na ho sila eh. Nandyan na yung kapaligiran natin. Dapat tayo sabay-sabay, nagkakaisa, na magalak, mag-enjoy, na maglingkod sa Panginoon. Sabi po dito sa, in the original Hebrew, the word for Mary means joyful, happy, full of cheer. Yun, alam mo yun, no? Yung tinatawag na yung Hebrew word nun. The heart is a person's inner. Kung titingnan natin si King Solomon, sabi niya sa Proverbs 4:23. Tingnan natin mga kapatid. Proverbs chapter 4 verse 23. Sabi din, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Lahat ng issue ng buhay, nagsisimula yan sa puso. Nagmahal. Bakit ang mahal? Dahil naramdaman. Nagalit. Dahil naramdaman. Bakit pumatay? Galing lahat yan sa puso. Mamaya, anuhin natin uli yan. Para maintindihan lalo natin. Proverbs chapter 14, 30, sabi doon, a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. Ang tiwasay na puso, yon ay buhay ng katawan. Ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. Yon. Dapat tiwasay na po tayo. Kontento na tayo sa buhay Kristiyano. Kung may nandyan, dapat makontento na tayo. Huwag tayong masyadong magpakahangat kung na malalayo naman tayo sa Diyos. Na isanla na natin ating kaluluwa, katulad ni Judas. Di ba si Judas? Sabi ni mga pare during the time, babayaran ka namin ng 30 pieces of silver. Turo po lang sa amin kung sino yung tinatawag ninyong Jesus. O di ba? 30 pieces. Kaya tayo mga kapatid, especially yung mga may trabaho, o taas lahat ng may trabaho. Isa na lang, tatlo na lang ho ang may trabaho. Lahat ho, ay yung natira, ano po kayo? Bakante po, pastor. Grabe, tatlo na lang po may trabaho sa atin.
Ako talaga. Pero wala akong problema yan. Dahil marami naman trabaho sa bahay. Sa pastor, mas marami po trabaho sa bahay eh. Maglaba, magluto, maglinis. May isa mga pagkakaiba, may pagkakumpara nga po eh. Ano daw ang mas mahirap? Yung magtrabaho ka o yung maiwan sa bahay? Yung mga nagtrabaho, sagot. Baliktad natin, kayo naman na maiwan sa bahay. Yung naiwan sa bahay, sila naman magtrabaho. Para parehong maranasan. Ako talaga, matagal ako nagtrabaho. Pero nung nandito na ako sa Cavite, magkakasama na kami ni Mrs. Kasi ako na online din ako eh. Direct selling ako sa mga oil product. Mahirap po talaga pag nasa bahay. Hirap, lalo pag may estudyante. Di ba? Estudyante, kung 3 estudyante mo, magluluto ka, maghahatid ka, magsusundo ka, ano pa mga tatrabahoin ng naiwan? Maglalaba, maglilinis, ang hirap pala. Kaya yung mga may asawang babae, pakamahalin natin ang ating asawa, ang hirap pala maiwan sa bahay. Si Brother Ariel ata, ikaw naiwan sa bahay, brother. Taga-hatid, taga-sundo. Kasi si Mrs. ni Brother Ariel, talagang full-time sa trabaho eh. So, yung mag-asawa, nagtutulungan po yan. Para walang ganun ang pag-aasawa. So, Proverbs chapter 15, yung ating pinakateksto, tingnan natin, sabi doon, a merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart, the spirit is broken. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Yon. Ito po yung mga kapatid. Para maging masaya ang puso natin, matulog tayong matiwasay. Kung mayroon po kayong alam na may kasamaan ng loob, kagalit, o ichinisibis kayo, di ba? Kahit hindi mo marinig, sumasama din ang loob mo, di ba? Narinig mo lang sa kapitbahay, alam mo, chinispas ka ni sister eh. Ang pangit mo raw. Siguro pag narinig mo yun, talagang parang sasabog ang ano mo eh. Ito ang pinakadabis mga kapatid. Tingnan po ninyo, para matiwasay ang buhay natin, dapat wala tayong kasamaan ng loob, wala tayong kagalit, bago matulog. Kahit sa pagsamba. Halimbawa ngayon mga kapatid, anong oras kayo pumunta ngayon? Baka mayroong iniwanan kayo sa bahay na kasamaan ng loob. Ang payo po ng Biblia, tingnan po natin, Matthew chapter 5. Tingnan natin kung tama yun, no? Matthew chapter 5. Sabi dito, sa verse 23, therefore, if thou bring thy gift to the altar, and thou remembers that thy brother had ought against thee, leave thee thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. No? Huwag kayong sasamba na masama ang loob. Kasi ang titingnan ng Diyos, hindi naman yung mukha mo, hindi yung suot mo, kundi yung puso mo na puro sama ng loob. Gala mo, nagpupuri ka sa Diyos, nakikinig ka ng Word of God, nandito ka, sumasangba ka sa Espiritu at katotohanan, pero naiwan mo sa bahay yung sama ng loob. Sama ng loob sa asawa, sama ng loob sa anak mo, sama ng loob, lahat, ang sama na ng loob mo. Pagdating mo pa sa church, tinabahan ka pa ng preaching ni pastor, ang sama pa rin ang loob mo. Uwi ka na talagang yung mukha mo, talagang hindi na mailarawan. So dapat to, alisin po natin. Sabi ni Apostol na Pablo sa Colossus chapter 3, tinan po natin yung Bible mga kapatid. Colossus chapter 3, verse 5. Sabi ni Apostol na Pablo, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate, affliction, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Tapos sa verse 6, for which things sake the wrath of God cometh on children of disobedience, and which you also walk sometime when you live in them. Ito verse 8 kapatid, sabay-sabay tayo kung may Bible kayo. But now, you also put all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. So sa Tagalog, datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito.
Sabi ni Apostol Pablo, lahat daw. Wala kang iiwan. Anong una mga kapatid na sinabi? Galit. Kapag ang tao'y galit mga kapatid, hindi na niya makukontrol yung kanyang, ano yung hindi makukontrol kapag galit? Yung kanyang dila. Ang dila po ay mas makamandag pa sa ulupong. Sabi ng Bible, lahat ng hayop na mababangis ay mapapaamo natin. Pero yung dila mo, tingnan mo ang dila mo, kahit nasa loob ng bibig mo, parang gusto nang magwala. Kaya iingatan, kukontrol natin yung dila mga kapatid. Kahit para sabi nga ng Bible, parang apo yan. Kita mo, marami nasisirang magkaibigan. Marami nasisirang mag-asawa dahil sa kadaldala ng dila. Sabi nga, putulin na lang natin ang dila. So, kung control natin, tayo ang isang bahagi lang yan eh. Sabi doon, sabi ni Apostol Pablo, datapat ngayon ay namang layuan na lahat ng mga ito, galit, kapuutan, paghihinala. Yon. Ang dami mo, paghihinala. Ano pa? Panunungayaw. Ano yung panunungayaw mga kapatid? Ano yung panunungayaw? Yung sumisigaw. Yun. Maganda pag kayo'y nag-uusap, pagpasok kayo sa kwarto, kayo lang nakakarinig. Lalo sa mag-asawa, yun. Dapat ipairali natin yung tawag na, kasi pag narinig ng anak yan, medyo iba na ang dating sa kanila yan eh. Ito ang maganda natin. Sino may mga asawa dito? Tasangay muna. Yung mga may asawa. Kapag yung isa ay mainit, ano ang dapat mong gawin? Dapat malamig ka. Pag malamig siya, saka ka uminit. Pastor, ay baka uminit din siya. O mas maganda, wala nang init. Kasi pag pareho kayong mainit, sigurado maglalagop na talaga. Kaya minsan magbabatuhan kayo ng plato, magsasabi kayo, umuwi ka na sa nanay mo, nagkamali ako na napangasawa ka. Ganun po minsan dahil yung galit, wala na hong nakukontrol yan. Yung utak, nakukontrol na yun kahit ano na ang masabi. Ang sabi nga po, paluin ka na ng 2x2, huwag ka lang makarinig ng masamang salita. Dahil ang masamang salita, tumatagos po talaga sa kaibuturan ng puso mo yun. Ako po, palagi ako napapalo ng tatay ko, pero hindi ako kailanman nagtanim ng sama ng loob. Kasi naunawaan ko yung palo niya, may dahilan. Pero hindi nagsasalita yun na pag pinalo ako, talagang palo, alam ko na eh. Pag sa dulo, bakit ka pinalo? May mali po ako. Yun. Pero walang ang palo, pero ang dami ng salita. Lumayas ka! Wala kang utang na loob! Wala kang ganito! Talagang tagos sa puso yun, mga kapatid. Talagang parang yung buto mo, parang nalalagas na eh. So, tinan po natin mga kapatid. Balik po tayo. Sabi doon sa Proverbs 7:22, yun pa rin, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Kita mo, ang dami ng pangyayari sa buhay natin na kapag galit tayo, halos din na tayo makausap. Gusto na nating magkulong sa apat na sulok ng ating kwarto. At minsan nagbibilang ka lang ng mga butiki, 1, 2, 3, 4, 5. Pag may nakakita sa'yo, ano kayang sasabihin sa'yo? Tatamaan ka na talaga. So, pinakadabis kapag may problema mga kapatid, maghanap kayo ng kausap. Huwag niyong sarilinin. At maganda, pag-pray kayo, Lord, hindi ko po kaya ito. O kaya maghumingi kayo ng mag-a-advise sa inyo. At palagi dapat may kausap. Kasi pag wala kayong kausap, dyan dumarating yung kalaban natin. Sino bang kalaban natin? Si Satan. Diba? Sabi ng 1 Peter 5:8. Tingnan natin yung 1 Peter chapter 5 verse 8 mga kapatid. Sabi ni Apostol Pedro, sabi niya, be sober, be vigilant because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So kapag mayroon kang mga sama ng loob, hinanakit, marami kang mga iniimbak doon sa puso mo,
Yun, doon na. Medyo gumagawa ka na ng pintuan para makapasok yung kalaban. So kapag may mga problema, mga suliranin, mga discouragement sa buhay, agad ibigay sa Diyos. Siya lang talagang pwedeng tumulong sa atin, mga kapatid. Kahit sinong tao. Dahil lahat ng tao may kanya-kanyang problema. Pag sinabi mo sa akin, Pastor, may problema ako. Ano problema mo, sister? Wala na po kong asawa. Di ba, marami pa naman dyan. Paghintay ka na lang ng tamang panahon. Pastor, wala na po kong anak. Bakit? Nag-asawa na lahat. Ganun ho talaga, mga kapatid. Dahil hindi ho natin hayaan mga anak natin na kapag nag-asawa, nandun sa poder pa rin natin. Kung mag-asawa, dapat may sarili. Okay lang kung may first floor, second floor, third floor. Tulad na Brother Nesty. O pang mag-asawa, Brother Nesty, doon ka sa third floor, ha? Sister Margie, nasa second floor. O at least, siwalay. Kasi marami yung pamilya, nag-asawa yung anak, pisan-pisan, nagkakaproblema. Napakaliit ang porsyento na yung magbiyanan, nagkakasundo po talaga. Yun. Kaya nga, hindi nagkamali ang Bible. Nasabi ng Bible, kapag kayo'y nag-asawa, hihiwalay kayo sa magulang. Yon. Ang tanong, ready ka na bang maghiwalay sa magulang? Hindi ko kaya. Pinalak ako ng nanay ko. Binata pa nga ako. Siya pa nga nagpapadidi sa akin. Alam mo yan? Binata, hawak-hawak yung bote. Anong tawag doon, Brad? Yung binata, bonjing. Yon. Huwag naman ganun, mga kapatid. Sundin natin yung biblical truth na kapag yung mga anak natin ay nagkaroon ng damdamin na mag-aasawa na, tapos ng pag-aaral, may trabaho na. O, matingin, lahat ng kabataan. Yung people, tingin. Nakapag-aral na, tapos na, may trabaho na, yun na yung signal na pwede na kayong magligawan. Pero ngayon, kaibigan lang muna. Kaya? Kayang-kaya, Pastor! Yun. Di ba at the mission, na bago manligaw yung binata, mayroon ng bahay, may kotse, may civics. Parang networking nga. Di ba the best naman yun, bro, di ba? Na pagkakasal, kami ni Mrs. nung ikinasal, pag sabi ni Pastor, o ngayon, kayo ay mag-asawa na. Mayroon kasi ako sariling inuupahan. Hindi ko din lang ito sa kanila. Pero may bahay na kami doon sa Carissa kasi hindi pa namin nalilipatan. No? So mas dabiso, mga young people, mag-prepare kayo physically, materially, financially, and spiritually. Yun talaga ang magandang pag-aasawa. Huwag lang yung maramdaman mo, ano mo, pag hindi kita nakita, hindi ako makatulog. Kulang ka lang, puyat ka lang talaga. Marami yung mga binata, di ako makatulog pag hindi kita nakita. Ganon din yung babae. O, video call muna tayo bago ako matulog. O, sige nga na nga. Alam mo, alauna na. Alas 2, nag-video call pa kayo. Kaya may yung mata mo. Ano, tingnan mo yung mata mo ngayon. Kung anong klaseng mata. Mata na ng... Kasi kulang ka na sa tulog. Saka ka-video call. Alam mo, bago ako matulog, gusto ko makita ang mukha mo. Magpa-picture na lang kayo, magpa-laminate kayo, tapos yun na lang tingnan mo. Kasi naman mapuyat kayo, mga kapatid. So, ano pa mga kapatid? Tingnan natin yung sabi ni King Solomon. Inaano lang po natin para maintindihan ng young people. So, sabi to sa Matthew chapter 15, verse 18 to 19, but those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. Datapot ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling at siyang nakakakahawa sa tao. Lahat ng na sinasabi po natin, galing po sa puso yan. Kaya pag sinabi ng kapitbahay mo na, ang pangit mo, galing talaga sa puso mo yun. Ay, ikaw naman, galing din sa puso, mas pangit ka. Gantihan na talaga kayo eh. Huwag mo ka nang magre-response ng masama. Sabi nga ng Panginoon, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, kasama daw ang grapon.
Yung mas masakit doon, basag-basag yun eh. So, ibig sabihin, ano man ang marinig natin mga kapatid, bilang Kristiyano, mananampalataya, wala kang response na masama. Mamaya, ano natin yan. Kasi yung mga taong ito, yung mga umuusig sa'yo, nagsasalita, sabi doon, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw. Mayroon, daming magnanakaw ngayon sa gobyerno, di ba? Daming issue ngayon. Bilyon na kontrata. Kaya sa sunod na butuhan, alam na nyo. Mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Sabi doon, so if good medicine is a merry heart, how can we foster and promote eternal joy? Scripture say that God's law, precept, and statutes refresh the soul and gladden the heart. Tingnan natin yung Psalms 19 mga kapatid. Verse 7 and 9. Sabi ng psalmist, the law of the Lord is perfect. Ito po yun. Dapat may mga Bible po kayo mga kapatid. O sige nga, hawakan yung Bible nyo kung mayroon talaga kayong Bible. Sige, hawak, Bible. O nasa na po? Batim na lang hawak, wala ko. Pastor, electronics na po, pastor eh. Sabi doon, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuon ng Panginoon ay tunay na nagpapapanta sa hangad. So, saan ka ngayon pupunta? Dito po sa salita ng Diyos. Sinong nakapagbasa kanina bago pumunta dito, Pastor? Mga kapatid? Kahit isang verse lang. Pastor, ang dami kong message sa Messenger. Hindi ko na nabuksan yung Bible. Kala mo nakapagbukas ka ng Facebook, tapos ang Bible, hindi mo nabuksan. Samantalang sabi ng Biblia, ang kasiyahan ay sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos at binubulay nito araw at gabi. Ano ba ang binubulay-bulay nyo? Pastor, ang utang doon, utang dito, utang din eh. Puro utang. Okay lang may utang basta magbayad. Huwag niyong isipin mga kapatid dahil yan, kapag nangyari yan at na-meditate niyo isang bagay na hindi naman dapat i-meditate, dyan ho kayo talaga masisira. Ito sinasabi na nga ng Bible, oh. Tingnan natin yung Joshua 1:8. Ano yung i-meditate? Ano ba yung iisipin natin? Mga utang ba? Mga pangangailangan? Mga kung ano-ano? Tingnan natin. Joshua 1:8. Sabi ng Diyos kay Joshua, the book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then, ano po? Thou shalt have good success. So yung salita ng Diyos bago matulog, magbasa naman kayo bago matulog. Ano bang binabasa nyo bago matulog? Daming message, Pastor eh. Yung message mo nga, di ko nababasa, Pastor. Nalalampasan ko eh. Ang dami hong mini-message ko, hindi na sumasagot eh. At hindi naman nagme-message. Okay lang kung hindi niyo ako sagutin. Magbasa na lang po kayo ng Biblia. Dahil ito yung sabi ng Panginoon na sabi doon sa Tagalog, hindi ang aklat na ito, ang kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi. Sinong natulog kagabi na ang nagbubulay-bulay ng Word of God, mga kapatid? Bago matulog, nakapagbasa ng Bible, taas ang kamay. 1, 2. 1, 2 na lang. Dapat inuugali natin yung mga kapatid. Kala mo natulog ka, hindi ka nag-pray, hindi ka nagbasa.
Kristiyano tayo mga kapatid, dapat inuugali natin yun na bago matulog, magbasa, manalangin. Eh kahit isang chapter lang eh. Eh dati nga kami, 1 hour bago matulog. Pagkagising, 1 hour. Tanghali, 1 hour. Ang sarap po mga kapatid pag ganun ang ginagawa natin. Ang dami nating bakanting oras. Ano bang ginagawa natin sa bakanting oras? Sino bang nagbigay ng oras sa atin? Di ba ang Diyos? Inuubos mo ang oras saan? Sa walang kabuluhan. Samantalang nagbibigay na nga ng promise ang Diyos na sabi niya sa verse 8, kundi yung pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ay bakit maraming malungkot na Kristiyano? Bakit hindi masaya? Kasi nga ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw gawin yung gusto ng Diyos. Kaya malungkot talaga. Para maging masaya ka, ma-enjoy mo ang buhay Kristiyano, enjoy mo lang yung pagsunod sa Diyos. Katulad ng una mga Kristiyano, talagang ang pagsunod nila, walang kondisyon eh. Talagang mataas yung commitment nila. Ano pa mga kapatid? Sabi doon sa Psalms, tuloy po natin yung Psalms 19 verse 8. Sabi doon, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Yung pala mga kapatid, ang source ng pagalak, yung salita ng Diyos. Ilalagay sa puso. Ano pa sabi doon? Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Yun, ganda ng message ni ng psalmist. Tapos sa verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteousness together. Tapos sa Psalms 119 verse 111. Bukas po kayo ng Bible mga kapatid. Psalms 119 verse 11. Ano po yung sabi ng psalmist? Thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. Yun. Sa Tagalog. Anong gusto nyo? Tagalog, Bisaya, Ilocano? Agbabawi kayo, ti pagharian, ti langit, at ti sigen. Parang hindi nakalagay. Sabi sa Tagalog, ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana, magpakailanman, sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. Ano daw yon? Yung patutuo ng Panginoon. Yun ang kagalakan ng ating puso. Makita mo lang yung mga ginawa ng Diyos, mga kapatid, yung araw, bituin, buwan, lahat ng nakikita natin, patutuo ng Diyos yan. Na mayroong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Na wala hong katulad ng paniniwala ng mga evolutionist na nag-evolve lang ang mundong ito. Anong tawag doon sa mga nag-aral ng science? Na ang mundong ito ay nagsimula sa maliit na molecules, lumaki ng lumaki, at ang tao ay nagsimula daw saan? Nagsimula ang tao? Sa unggoy. Tingnan mo ang mukha mo, kung kamukha mo yung nando sa Manila Zoo. Payag ba kayo, kapatid? Hindi ho totoo yun. Ang may Diyos po na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, kung makita natin sa Genesis chapter 1, na doon po ang detalyado na paglikha ng Diyos. At ang huling nilikha nga po niya ay tayo. So hindi ho totoong ang tao ay galing sa unggoy. Kasi yung unggoy po doon sa sa Manila Zoo, maliit. Hanggang ngayon unggoy pa rin, hindi naman naging tao. Kung totoo talaga na may totoo talaga yung paniniwala ni Darwin Churi. Ni Darwin. Ano ba yung apelyido ni Darwin, Brad? Pangalan, Charles. Apelyido Darwin. So, hindi ho totoo yun. Kaya yung mga bata, baka naturuan ng mga teacher, mga bata, nagtuturo ba yung teacher nyo na ang tao yung galing sa unggoy? Hindi naman. Hindi pa. Kasi na-encounter namin nung elementary. Kaya nung pag-uwi ko, tinan ko yung mukha nga, parang kamukha ko ngayong unggoy. Tapos, maliit pa rin ako. Parang maliit din yung unggoy. Sabi, parang ang daming unggoy pa naman sa bahay.
Tapos tinignan ko yung likod ko, wala naman akong buntot. Ay, hindi ako maniwala. Wala rin akong balahibo. So, maraming mga palsong aral. Kaya may warning po si Apostol na Pablo dito po sa Colossus chapter 2, no? Tingnan po natin. Colossians chapter 2 verse 8, sabi ni Apostol na Pablo, beware lest any man spoil you through philosophy. Yun, philosophy yun, brother. Philosophy. In vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Hindi galing kay Kristo. Pag walang tinuto si Kristo, walang kumad, walang example, huwag natin gagawin, huwag natin paniwalaan. Kung ano yung tinuro ni Kristo, hanggang doon lang tayo. Ay marami nga, linampasan na yung turo ni Kristo. Mga kababaihan, pwede na kayong magpastura. Eh sabi mo, ng babae, ay, sa wakas, magpapastura na ako. Yun. Samantalang ang Biblia, ano ang sabi sa Biblia mga kapatid? Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 14 verse 34. Let your woman keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Yun. Gusto nga natin, pati babae, magpastor, kaya lang hindi payak ang Biblia mga kapatid. Ano bang susundin natin? Yung emosyon mo o yung utos ng Diyos? Mas gusto ko nga, lahat kayo, pastora na eh. Para makapahinga ako, kaya lang, bawal sa Biblia. Isa pa hong talata, 1 Timothy, chapter 2, verse 11 to 12. Sabi ni Apostol na Pablo, pastoral epistle po ito. Pero ang sabi po ni Apostol na Pablo kay Timoteo, let the woman learn in silence with all subjection. Verse 12, but I suffer not a woman, yon, to teach nor to assert authority over the man, but to be in silence. Kaya kapag may nagtuturong lalaki, ang babae talaga dapat silent. Okay lang kung kayo babae. Doon kayo mag-kwentuhan. Pero kapag may nagtuturo, especially sa church, dapat ang babae ay silence ho talaga. Sa Bible nga, kung may tanong ka, magtanong ka doon sa asawa mo. Kaya lang, siyempre, at tinutukoy dito, asawang Kristiyano na lalaki. Kaya, encourage natin mga kapatid. So, panghuli mga kapatid, tingnan po natin. Jeremiah, yan, malapit daw tayo magtapos. 15:16, sabi doon, thy words were found and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. For I called by thy name, O Lord, God of hosts. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan. Yun po lang mga kapatid, sa aking puso. Kapag nagbabasa ka mga kapatid, tatlong bagay. Natututo ka, naaaliw ka, nagbibigay ito sa iyo ng pag-asa. Yung kapitbahay mo, magbibigay ba sa iyo ng pag-asa? Pareho din kayo may problema, di ba, brad? Pastor, mayroon ka ba dyan? Naku, naunahan mo ako, brad. Talagang ano yun. Pero unahin mo yung prayer. Lord, marami po akong pangailangan ngayon, Lord. Minsan may gagamitin talaga sa iyo si Lord eh. Noong last Monday, nagkaroon kami ng problema sa pag-ibig eh. Parang kasama ko dati si Pastor Ronald. Pumunta kami sa pag-ibig dati. Nag-a-apply ng housing si Pastor Ronald. Ay, Pastor, hindi po kayo pwede. Wala po kayong pag-ibig. Kala mo, mga pastor ayaw bigyan ng housing kasi wala daw pag-ibig. Sabi ni Pastor Ronald, kami pa ang walang pag-ibig, punong-puno nga kami ng pag-ibig. So, nung Monday, nakatanggap ako ng love letter galing sa pag-ibig eh. Foreclosure na raw po ito eh. Sabi ko, grabe ah. Nag-advance na nga kami ng 4 months. Yun pala, hindi dapat i-Gcash yun. Dapat idiretso na pala yun sa kapag nagbabayad ka doon. Pinakita ko nga, ay dapat ho kaya,
pag so maraming ang detalye. So hanggang nandun ako na kulang pa yung bayad ko, sabi, Lord, sino kaya ang gagamitin mo ngayon? So text niyo, ano ganon. Nakabayad din sa biyaya ng Diyos. Ganun ho si Lord. Kapag talagang gusto kang bigyan, pero wag kayong umasa na galing lagi talaga yon. Lord, babaan mo ako ng pang-4 na buwan. Isako mo na, Lord. Gala mo nakasako, puro barya, sasaluhin mo ba yon? May gagamitin si Lord yan, mga kapatid. Basta maging faithful lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. So yung binayad kong 4 na buwan, pang-August po yon. So advance ako ng 4 na buwan. So nandun na pala yun sa principal. Pero magbabayad pa rin pala ako ng September, October, November. Kasi hindi napasok pala yun eh. So, ganun pala yun. Ngayon ko lang nalaman yun. So, mabuti na lang at kaya kailangan magtanong. Ang taong mapagtanong, sabi nung matatanda, daig pa ang marunong. Kaya magtanong kayo pag hindi alam. Para matutunan natin yung dapat matutunan. So, ano po? Psalms 92 verse 4. For thou, Lord, has made me glad. Yun. Through thy word, I will triumph in the works of thy hand. Sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Ako'y nagtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa Joel 2:21, Fear not, O land, be glad and rejoice. Yun. Palaging banggit yung glad and rejoice eh. For the Lord will do great things. Huwag kang matakot o lupain. Ikaw ay matuwa at magalak sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng dakilang mga bagay. Tingnan lang pa natin sa mga buhay natin, mga kapatid. Kung hindi gumagawa ang Diyos sa atin, matagal na ho tayong patay. Pwede namang masagasaan kapag labas ng bilmot eh. Di ba? Di ba ang sasakyan gumagano? Pwede ka namang sabihin ng Diyos, masagasaan ka ngayon. Kayang gawin yun ng Diyos. Di ba si Jonah? Nautusan niya yung malaking isda. Malay mo, may lumitaw na tulingan dyan, kainin ka. Ang laking tulingan. Kayang-kaya yun ng Panginoon. O kaya, aso. Kasi nauutusan ng Diyos ng ang lahat ng hayop, mga kapatid. Kontrolado niya. God is sovereign in animal. Ano pa ang nakita natin? Yung mga sa lumang tipan, di ba? Yung asno. Ano ba yung nakapagsalita? Donkey, no? Sa lumang tipan. So, kontrolado ng Diyos. God is sovereign in all His creature. Pag naunawa natin yung sovereignty, magiging relax ka sa buhay. Bakit? Ano ibig sabihin ng sovereignty? God, He is in total control of all things. Kontrolado niya. Wala hong pangyayari dito sa mundong ito na hindi niya kontrolado. Kaya minsan pag-aaral natin yung lawak ng sovereignty. Sabi doon, Psalms 43 verse 4, Then will go unto the altar of God, unto God my exceeding joy, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Isaiah 61:7, For your shame you shall have double, and for confusion they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land they shall possess the double, everlasting joy shall be unto them. Psalm 63 verse 5. Yan, puro verse na lang po tayo. My soul shall be satisfied as with marrow, and fatness at my mouth shall praise thee with joyful lips. Ang kaluluwa ko'y matutuwa na gaya sa utak at taba, at ang bibig ko'y pinupupuri sa iyo ng masayang mga labi. Yun, narito ba kayo mga kapatid? Dahil nagagalak kayo dahil sa Panginoon? Amen. Yun. Huwag ganun mga kapatid. Huwag lang kayong narito dahil gusto nyong makita si pastor. Idolatry na po yun mga kapatid. Ay, paano kung mamatay na ako? Naku, ayoko na mag-church dyan. Wala na si pastor. Si brother ang preacher. Walay, nakakatulog ako. Huwag ko kayong mag-idolatry ng pastor. Kahit sino pa ang gamitin dito. Kahit pa makatulog kayo sa preaching. Okay lang ho yun, at least may pampatulog. Baka hindi kayo nakatulog sa bahay. Kayo nakatulog, para hindi kayo antukin dito. Abay, matulog ko kayo ng tama pag Sabado.
Ang preparation ng worship, mga kapatid, Saturday. Saturday talaga preparation ng ang pag-worship. Lahat ipe-prepare po natin. Yung ating susuot, o sinong namalansa na kahapon, mga kapatid. O kanina kayong namalansa, pagkagising. So, Sabado pa lang, dapat talaga nagpe-prepare. O, ano pa ipe-prepare? Yung puso natin. Humingi ka na ng tawad, Lord. Umipo ko ng kapatawaran. Alam mo, sasamba tayo. Sabi nga, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and truth. Yung offering, yun, magkano man yan, offering mo, i-rarity mo na. Oh, nasaan kaya? Huwag dito kayo mangangapa sa bulsa. Baka magkamali, madukot yung 1,000. Yun. Ang puso mo, ibibigay mo 20. Sa kakapa mo, ang nabunot mo, 1,000. Hindi sasama ang loob mo tuloy. So dapat sa bahay pa lang, napaplano yan. At pinag-uusapan ng mag-asawa. Oh, mami, daddy, kasi first day of the week, dapat tayo. Kasi, alam mo, unreal na daw talaga. Every first day of the week, kasama sa worship, ang offering. Amen. Kahit magkano yan. In the first day of the week, kung papasahin natin, dapat may nilalaan po tayo na offering. Ano pa, mga kapatid? Sabi po dito, punta tayo, sabi doon sa Matthew chapter 5, verse 10 to 12. Sabi doon, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Yun. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sino bang pinag-uusig sa inyo, kapatid? Yung bang nakakadwig kayo ng masamang salita? Yung parang talagang hindi talagang parang gusto mo ng wala ka namang ginagawang masama. Talagang daming marinig mo eh. Ang sabi ng Bible, mapalad ka raw doon. Ano pa? Ang sabi ng Bible, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For she persecuted they the prophets which were before you. Pinagsalitaan daw tayo ng salita na hindi naman tama, wala namang katotohanan. Ang sabi ng Bible, rejoice, magagala kayo, at mga sayang totoo, magsasaya ka pa nga eh. Hindi ka magagalit, Sister Feliz. Magsasaya ka pa na po. Nakita rin yung pagiging Kristiyano ko. Halimbawa sinabi sa'yo, alam mo, tumigil ka na sa pag-aatid dyan kay pastor, wala kang mapapala dyan. Yun. Dito na lang tayo. Magbingo tayo sa litrang O, kalbo. Ang daming dyan mag-aakit sa'yo. Nasalip na pupunta ka sa church, haharangin ka. Bra, dali ka nga, magtagay ka muna. Baka makita ko ni pastor. Kala mo si pastor, patakot ka kay pastor, pero sa Diyos ayaw kang matakot. Eh, paano kung may hilas? Ano ba, Brad? Alam ko, ang ganda ng boses mo. Dito ka muna, nagbibidyo okay ako. Alam mo yung yung giliw ko. Talagang ugat-ugat ka pa eh. Ay biglang dumaan si pastor. Eh, pastor, hallelujah, praise the Lord. Talagang praise the Lord ka pa eh. Hindi ka nakapag-charge. Nandun ka pala sa video, okay. Nandun ka pa sa kung saan-saan. Hindi naman sinasabi natin masama ang video, okay. Depende yon kung ano yung mga mensahe. Pipiliin naman natin yung kinakanta natin. Alam mo yung magandang kantahin, yung anak? Di ba? Magandang kantahin yung anak eh. Ang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Talagang nanginginig ka pa eh. Ang gandang kantahin yun eh. Tapos yung paglaki. Ang ganda ng mensahe nun. Minsan kakantahin ko ng buo dito yon. Tapos yun ang topic ko. Para yung mga anak magkaroon ng aral. Na kapag lumaki yung mga anak, alam mo, sabi ng kanta, nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Pero pag lumaki ng mga anak, natutuwa pa ba yung magulang? Naiinis na ang magulang mo. Hindi na natutuwa eh. Naiinis na. Dapat hindi ganun, mga kapatid. So, pag-aralan natin mabuti yan, yung obligasyon ng mga bata. Okay, so, lastly, mga kapatid, Luke chapter 10. Yan, marami pa pong verse. Pero maikli na po ang oras natin. Luke 10:20. Not standing in this rejoice
not that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Yun. Alam mo na, bago palikay ng mundong ito, nakasulat na yung pangalan mo sa langit. Hindi ka ba natutuwa nun? Sa dami namang pwedeng isulat yung pangalan mo pa. O ba anong katunayang isinulat? Kaya ka nandito. Katibayan yun. Kumbaga, ikaw ang bibigyan ng ayuda. 10 ang nakapila. Ikaw lang ang nabigyan. Hindi ka ba matutuwa, sister? Matutuwa ka. At ang ibinigay sa'yo, isang sardinas lang. Yan ang dapat ikagalak natin. Na before the foundation of the world, naisulat na yung pangalan natin. Sabi sa 20, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ano bang itutumbas ng mga problema yan, mga kapatid? Ay nakasulat na nga yung pangalan mo sa langit. Ibig sabihin, 100% na kapag kinuha tayo ni Lord, 100% doon tayo pupunta sa kaharian ng Diyos. Tayo rin ang makikita sa final eh. Ay bakit aawayin mo pa yung kapatid mo? Tayo tangaw yung magkakasama doon. Di magmahalan na tayo. Ibigay na natin ang the best na pagmamahal sa isa't isa. Kaya nga tayo ay may each one. Bring one. Nasaan yung one? Nandun po sa bahay, pastor. Each lang. Walang one. So, yung each one, bring one natin. Yun po yung inaano natin sa mga kapatidang walang-wala talaga. Para kung ano makaya natin, hindi naman yung pursahan. Kung ano lang makaya, magdala ka ng isang itlog, isang bitsin, dati kami, talagang nabubuo talaga eh. May nagdadala ng uling, nagdadala ng isang buting bagoong. Aba yung binibigyan, kompleto eh. Kahit isang araw lang kain niya, at least may pangulam, di ba? Nagdadala ng itlog na pula, baka may itlog na berde, itlog na, ano bang mga kulay ng itlog? Hindi ko kaya ninyo. Ginagawa natin yung it's one, bring one, para ma-fulfill natin mga kapatid, na gumawa ka ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. May kapatiran tayong hindi naman kagaya natin, nakakakain na may pambili, pang umaga, tanghali, pang hapon. Mayroong mga kapatiran talaga tayo na minsan tanghali na lang kumakain. Ang gagawin niya, magigising ng alas 11. Hindi magluluto. Pagkakain ng tanghalian, matutulog. Diretso na, inom na lang ng tubig, matutulog na lang, isang kain na lang eh. So, yan po mga kapatid. So, enjoy lang natin ang buhay mananampalataya. In the end naman, pansamantala lang naman tayo dito mga kapatid. Kontra-kontrata lang. Kung may mauna ka o mauna ko, makikita-kita pa naman tayo doon sa piling ng Diyos. At hindi na ganoon ang itsura natin. Glorified body na ho tayo. Hindi na tayo nakakurbata. Wala nang ganoon sa langit eh. Glorified body ang tawag doon. Perfect body na ho tayo doon. Hindi na gugutom, hindi na uuhaw, wala nang sama ng loob, wala nang naggalit. Dito minsan, dami nakakagalit, daming nakakasama ng loob. Kasi may puso pa tayo sa pagiging tao. So, yun lang po mga kapatid. Sa umagang ito, tawa na enjoy po natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord sa mga kapatiran na nagbigay po ng oras at panahon upang kayo po'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nawa po sa mga aral na ito, ang pagiging masaya namin sa paglilingkod ay nawa ito ay maging dahilan upang lalo kaming maging aktibo sa paglilingkod sa iyo, Lord. Salamat o Diyos sa umagang ito. Sa natitira po naming oras, kayo po ang mangunat lumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magpa-awit si Brother Elliot.